morning. Morning! It is nice to be here again, right? Yes! Na mag-worship, magkaroon ng fellowship, and most especially makarinig ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito, right? As we all know, wala dito si Pastor and I am here again. Inatasan na mag-deliver ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Are you all excited? Excited na ba kayo? So today we are going to talk about one of the profound truth about our Lord Jesus Christ, which is about His nature, that He is fully human and fully divine. So atin yung pag-usapan na yung kasangkatotohanan ng ating Panginoong Hesus ay isang tao, at the same time isa siyang Diyos. So we Christians, and of course here in Lifeway, believe that our Lord Jesus Christ is fully human, experiencing life as we do. Naging tao siya, naka-experience din siya sa buhay na meron tayo. And at the same time, He is also fully divine, embracing His divine power as God. Isa din siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng bagay. And every time we hear sermons about this, about this nature ng ating Panginoong Hesus, they usually use different passages. Like if they talk about, the preacher talk about, God's, Jesus' humanity, we have this particular verses, particular passage na nag-explain na tunay ng ating Panginoong Hesus naging tao. And they talk about, again, His divinity also. They have another passages, again, another verses, proving na tunay nga na ang ating Diyos, ating Panginoong Hesus ay isang Diyos. But today, we are only going to talk about one. Actually, it's a narrative. It is a story. Isang story lang siya in which Christ's divine humanity is fully displayed. So, isang story siya at doon na makikita mo na, mapuprove mo na nga tunay nga ang ating Panginoong Hesus ay isang tao at isang Diyos. So, we take on the story of His friend, yung kanyang BFF named Lazarus. So, this story actually is about the death of Lazarus, which can be read in John chapter 11, verses 1 to 44. It's quite a very long story, but we are going only focus on the last part of the story. So from this narrative, the title of our message is When God Weeps. Before we delve on, let us pray. Hallelujah, Lord. We praise you, Father. We glorify your name again, oh God. Thank you so much again for the time that you have given to us. Thank you for this Sunday, Lord God, and thank you for the life of these people, Lord God, na nandito, Lord, inuna ka sa kanilang day off, oh God. Thank you so much for bringing us here safely, Lord. Lord, today, we lift up everything to you. I pray, oh God, that you open the hearts and mind of your people, Lord, na maintindihan nila yung mensahe mo for them today. And I invite your Holy Spirit to move in our midst today, oh God. And Lord, I rebuke any work of the enemies, oh God, na mag-present sa araw na ito. I pray, oh God, that whatever na kanilang maririnig, Lord, na magamit nila ito sa kanilang buhay, ma-apply nila ito sa kanilang buhay. And I pray, oh God, na ako yung gagamitin mo sa pagtayo dito. I pray, Lord, na ikaw ang manguna sa pagtayo ko rito, Lord. And whatever na aking mga sasabihin, yung lamang mga bagay na gusto mong iparating sa mga anak mo na narito today. Thank you so much, oh God, for giving us this freedom to worship you, for giving us this trust, oh God, na makarinig ng mensahe mo para sa amin. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name, amen. So when God weeps, at first glance sa title, it seems contradictory. Di ba parang may something mali? Because how can God, an eternal, a powerful one, weep? So for us to understand, ano ba itong weep? The weeps is to shed tears out of deep emotion, whether grief, sorrow, or compassion. Ito pala yung iiyak, hikbi, dulot sa bigat na naramdaman mo sa puso. Yung bigat, dalamhati, kung ano man yung mga suffering na naramdaman mo sa buhay, ito yung tinatawag, ito yung emotion na nagkakos na tayo ay umiiyak, tayo nag-ibig. Ang ating Panginoon umiibig. So therefore, kung sabi natin, how can God, na powerful siya, He has all the power. Bakit niya nararamdaman ito yung sakit? Yeah, so that's why it's parang may something like. Sino bang gusto dito maka-feel ng bigat, problema, in grief? Iba wala.
Pero wala tayong choice kasi nga tao tayo. Ibang usapan if we talk about God, because He has the power. Some of us might think that God has the choice to use His power to shield Himself from experiencing this kind of emotions. Diba? May ano siya, may choice siya para hindi niya makaranas ng bigat. But the scripture, mga kapatid, pictures us different thing. Because ang ating Panginoong Jesus, isang Diyos nakakaranas ng ganitong bigat na nararamdaman. Jesus also weeps. So today, there are actually 3 recorded instances in the Bible na nagpapakita na umiyak, humihigpi, nagdadalamhati ang ating Panginoong Jesus. Una dito is in Luke. You know, when Jesus started His ministry, diba, nag-deliver na siya ng mga sermon and all these things. He even do miracles, nagpapagaling siya ng mga may sakit and all these things. But despite all these things, sabi sa Luke 19:41-44, Jesus, as He approaches Jerusalem, weeps over the city because He foresees its impending destruction due to the city's rejection of Him and His message of peace. Kahit ginawa na ni Lord lahat si Jesus during that time, magbabasa tayo ng Biblia, marami pa rin hindi naniniwala sa Kanya. Because He is an all-knowing God, alam niya na sa pagdaan ng panahon in the end times, they are going to suffer destruction. And probably today also, you think, kasi marami, sad to say, marami ang hindi pa rin naniniwala ng ating Panginoon. Probably our Lord Jesus Christ is still weeping for these people also today. And it is our, gano'n siyang gamitin ni Lord, na mag-deliver ng kanyang mensahe sa mga tao ito. And the next one we have in Hebrews 5:7, during the days of Jesus' life on earth, He offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save Him from death, and He was heard because of His reverent submission. Actually, this happens during the time na bago siya dakpin. This happens when He was in Gethsemane. Remember? Yung umiyak siya, kasama niya si James, Peter, and John. Umiyak siya sa Gethsemane because of the burden of the weight of our sins. Kasi alam niya na darating na yung time na He's going to suffer because of our sins. And He was crying to God the Father kung pwede lang kunin niya yung bigat ng kanyang nararamdaman. And of course, alam natin na ang kagustuhan ng Diyos ay yung matawad. Thy will be done. And the third one na nagpapakita na nag-weep ang ating Panginoon is the one we're going to talk about today. But before we delve on, if we talk about this nature ni Lord na He is fully human and fully divine, actually it can already be explained sa John. In the beginning chapter of John, if you read your Bible, ano sinabi doon? That in the beginning was the Word. And the Word that is being mentioned here is ating Panginoong Jesus. And the Word was with God. Kasama niya ang God the Father, and the Word was God. That means, kasama niya Father because He is the Son of God, He is also God. Kaya nito nagpapakita na ating Panginoon sa simula pa lamang ay isang Diyos. And then, the Word was made flesh. Nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesus. This we called incarnation, di ba? He was in the flesh. And the Word that dwelt among us. Right? Nakasama natin siya. This is now Christ humanity. Right? So ito na yung nagkataon. And we all know the main reason kung bakit siya pinadala ni God the Father. And that is to redeem us from our sins. Right? So that whoever believes in Him will have eternal life. And do you know that incarnation also has another purpose kung bakit it happens. Sabi nga, di ba, sinabi nga sa Colossians, sabi dito na the Son of God is the image of the invisible God. Because at first, God is a spirit. We don't even have any idea kung ano ang imahe ng ating Diyos. Not until Jesus came here on earth. Nung dumating si Lord, mayroon na tayong idea kung ano ang imahe ng ating Panginoon, ang ating mahal na Diyos. Right? So, the Son of God is the image of the invisible God. The other reason, actually, is I'm going to take from J.T. Packer. Ito yung sinabi, the purpose of the incarnation is not merely to show what God is like,
but to enable us to know what it means to be human. Anong ibig sabihin nito? Si Lord din pala ang ating Panginoong Hesus na katawang tao para ipakita sa atin kung paano tayo mamuhay sa mundo ng tama. So, pinapakita niya, ito yung gagawin natin para hindi tayo mapariwara, para hindi tayo mag-ibang landas. Dumating siya para ipakita sa atin kung paano tayo mamuhay. That's why we call ourselves as followers ni Christ. Kasi pina-follow natin siya. So, pina-follow natin kung ano mang ginawa ni Lord nung dito siya sa mundo. Para hindi tayo mag-iba landas. Example, paano si Lord tinitrato niya ang mga tao during at that time? Diba? He cared for those people. And most especially, paano niya tinatrato yung mga taong consider before the sinners. Diba? Sometimes tayo may mga, sad to say, marami sa atin ang hindi pinapalo niyan. Because, you know, most of the Christians today, and not most naman, some of Christians today, they are so righteous. Diba? Pag nakakita yun ng mga unbeliever na hindi na sila makikisalimuha kasi nga hindi sila yung hindi Kristiyano. Diba? Hindi na makipag-friend. Ayaw na nilang makihalubilo doon kasi chismis lang din yung about marites, utang-utang din tayo niyan. Pupunta rin naman yan sa beach, sa disco, hindi nagsisimba, di ba? Ang iba, hindi na lapitan, which is actually not kung ano yung pinakita ni Lord. Kasi during the time when Jesus here on earth, di ba, nakisama siya sa mga sinners. But if you are with a group of mga unbeliever, you have to be the big guy. Ano ibig sabihin ko doon? Dapat nare-reflect pa rin sa'yo ang ating Panginoong Hesus. Dapat sila mismo nasa salaminan mo na kahit kasama mo yung mga hindi naniniwala, makikita pa rin sa'yo na ito pala ang mga taong may Panginoong Hesus. Hindi yung nakisali ka lang ngayon, next Sunday, wala ka na, nandun ka na sa beach. You have to question your faith talaga mga kapatid kung yun ang mangyayari, right? You have to be na ikaw yung nasalamin, sila yung madadala mo. And at the same time, the only very common reason bakit tayo naghiwalay, because of temptations. Remember, paano hinahandle ng ating Panginoong Hesus yung temptation during at that time? If you remember when He was tempted, the time after He fasted for 40 days and 40 nights, diba, dumating si devil at tinitempt siya. Pero anong ginawa ni Lord para labanan niya? Diba? Anong ginawa niya? He quoted the scripture. So you already got an idea. Pag may temptation pala, dapat pala ako humugot sa scripture. Anong sabi ni Lord anong sinabi ni Lord sa temptation na yun? Ang problema, kung hindi ka nagbabasa, ano na lang yung paghuhugutan mo? Di wala kang panlaban. So dapat mga kapatid, magbabasa tayo. Nandun lahat yung panlaban sa temptation. Like for example, if someone is say hi, hello to you, and that person is, married, and you are also someone with you, hello, hi, ganon. Tapos ikaw, hindi ka nagbabasa ng anong sabi ni Lord about this because, anong sabi ni Lord about this mga high law and with all this kind of things? Sabi ni Lord na, free from sexual immorality. Layuan mo siya totally. Take note, hindi sinabi ni Lord na resist. If you resist, you can be with that thing, but if that thing, something going on, you just say no. But sabi ni Lord, totally, you have to run away. Kasi why? Because alam ni Lord na hindi mo kayang i-resist. Free from sexual immorality, hindi mo sabihin, wag mo sabihin na, friend lang naman. Tapos chat-chat lang naman kami, ini-evangelize ko nga siya. No mga kapatid, don't ever trust yourself. Don't ever trust yourself. Kasi the moment na mag-step in ka that temptation, hindi mo siya kayang i-resist. Alam ng ating Panginoong Hesus na ikaw ay marupok. So you have to say, kung yun ang dapat mong gawin. Si Lord lang pala, dumating pala din si Lord dito para ipakita natin kung paano mamuhay ng tama dito sa mundo. Right? So, that is what, and the purpose of that is, mga kapatid, and
end, at the end of the message, at the end sa service natin, I hope and I pray that you come to realize na, di ba, it's fully human and fully divine, na pag ang ating Panginoon naging tao, nakaka-relate siya sa atin, nakaka-experience siya sa ating mga naramdaman. And at the same time, nagbibigay sa atin ng hope and assurance kasi siya din yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na whatever situation na ating naranasan sa buhay, may magagawa ang ating Panginoon. Amen. We have to hold on to our Lord Jesus Christ. So now, sa ating story, so we are going to show now how Jesus' humanity and His divinity work together in our suffering. So when God weeps, ano ang ibig sabihin nito? When God weeps, He reveals us something. It means that He is moved with compassion. So ano ba itong move? Yung move is naantig, naapektuhan din siya sa kanyang nakikita. And if we talk about compassion, compassion is something that, more than just sympathy. Kasi pag nakipagsimpatiya ka, kung ano yung naramdaman ng isang tao, kung sad yung tao, sad ka rin. Not unless kaaway mo siya, pag sad siya, happy ka. Hindi na tayo umaabot sa ganun mga kapatid. Right? So, it is more than just sympathy. It is actually a total awareness of the suffering. So, total awareness, alam mo kung ano talaga yung naramdaman niya. Like, you have to put yourself on their shoes. So, and of course, compassion is not just about feeling. You have that kind of thinking also na ano kaya pwede kong gawin para maibsan ko man lang yung sakit na naramdaman niya. That is compassion. So in our story, sabi ko nga kanina, it's a very long one. So if you have time on some of you things, siguro nabasa na yung story, Jesus talk a lot of things. Marami kang matutunan, but isummarize lang natin yung story based sa ating message for today. So this is a story about the death of Lazarus. Lazarus actually is considered as BFF ng ating Panginoong Jesus. During at this time, Lazarus was sick. He was from Bethany. So when he was sick, Lazarus has two sisters, Mary and Martha. So si Mary and Martha, they wanted to inform the Lord Jesus Christ sa kalagayan ni Lazarus. Probably because alam nila na pag nandoon ang ating Panginoong Jesus, kaya ni Lord pagalingin si Lazarus. So yun ang nangyari. But during this time, si Jesus, because he started already his ministry, pumupunta na siya sa ibang lugar. So he was not in the same place as Lazarus during at this time. So gusto ng magkapatid na i-inform si Lord. And of course, during at that time, wala pang iPhone 17 Pro Max. Wala pang text, wala pang mga whatever it is. So, paano ginawa nila? They can be probably use human messenger. Nag-utos sila ng tao na ipaalam kay Lord ang kalagayan ni Lazarus. So, yun nga, nakarating na siguro yung tao, nalaman na ng ating Panginoon ang kalagayan ni Lazarus. After nalaman ni Lord, hindi agad siya nag-visit kay Lazarus. Not until 2 days. After 2 days pa, then he decided na i-visit si Lazarus. And of course, during that time, wala pang Uber, taxi, train, plane. Kasi pagdating ng ating Panginoong Jesus sa lugar ni Lazarus, Lazarus was already dead for 4 days. He was already inside the tomb for 4 days. So, nung pagdating niya, ang unang sumalubong sa kanya si Martha, right? At sabi Martha, Lord, kung nandito ka lang, hindi sana mamamatay si Lazarus. And then, Jesus answered that, I will raise Lazarus whatever. Di ba? Tapos, nung tinawag ni Martha si Mary, ito na. The her here is Mary. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Nung nakita ni Mary si Jesus, umiiyak na si Mary. So, dahil sa sakit na nawala na si Lazarus. And nang nakita ni Lord yun na umiiyak si Mary, he was moved. Nasaktan siya. He was also troubled. Naapektuhan siya sa kanyang nakikita. He felt the pain of the people he loves.
This means, mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesus is not distant from our suffering. Sometimes we thought na umiiyak tayo sa tago at akala natin na walang nakakapansin pa sa atin. But mga kapatid, nakikita tayo ng ating Panginoong Jesus. The time when we feel so alone, nakikita niya na tayo ay nasasaktan, kung ano yung bigat na nararamdaman natin, nakikita niya yung luha mo, mga kapatid. Kasama mo ating Panginoong Jesus in that during at that time. So, actually, when I gumawa ako ng sermon na ito, my inspiration actually is Facebook. Hindi ko, may Facebook din naman ako. Pag nagbabasa ako ng mga reels, alam niyo kasi, di ba, alam mo niyo pag Facebook, algorithm, alam niyo na nasa Hong Kong ako. Tapos ang makikita ko yung, di ba, uso ng mga reels ngayon, sa page, nagpapadala sila ng mga sulat. And most of the time, ang mababasa ko are those people na nag-share, na lalo-lalo na yung mga bago dito sa Hong Kong. Nag-share sila about sa kalagayan nila sa kanilang amo, wala silang kinakain, pangit yung kalagayan nila, masama yung amo nila, ganun. With all this kind of thing na they are looking for the people na anong pwede kong gawin, na wala silang tamang higaan, na once a day lang yung kain nila, tuwisang pa, and all these kinds of things, diba? Bago lang sila, and then pagdating nila dito, homesick pa sila, tapos malaman nila na pagdating na dito, nagka-problema pa sila sa Pinas, and then, nandito na sila, wala silang magagawa, kahit nandun na sa Pinas. So every time mabasa ko ito, parang naapektuhan ako, and I always pray na, Lord, reveal yourself for these people. Kasi I feel like they are so lost, they are so lonely, they are so alone. So, Lord, reveal yourself to these people, and gagamit ka ng tao na para makilala ka na despite you're in this foreign country, hindi sila nag-iisa kasi ikaw yung kasama nila. Yun ang inspiration ko. Kasi naalala ko agad yung life faith. Kasi nga, di ba, siyempre, preach ako kayo yung audience ko. So, naalala ko yung life faith. Kasi, di ba, nakikita tayo, magkikita tayo dito, but we don't know the whole story sa buhay natin, di ba? Minsan ito, okay lang yung pero behind the scene pala, may mga kabigatan. So, Lord, remind your people na kahit anong struggle nila sa buhay, ikaw yung kasama nila. Na nandyan ka, napiktuhan ka din kung napiktuhan sila, kung they are in sad, they are in grief, they are in trouble, they are suffering, ikaw yung kasama nila. So, ito yung actually yung inspiration ko. And mga kapatid, if you are new, kung ano man yung kabigatan mo, Jesus here, telling you na, anak, na dito lang ako. Samahan kita, kasama mo. And, if you talk about compassion, there are also mga instances of the Bible when Jesus showed compassion to the people. In Matthew 9:36, sabi doon, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. So ito na yung nag-start na si Jesus sa kanyang ministry. Mapapansin mo maraming taong sunod na sa kanya kasi itong mga tao para mga sheep na walang nagmamayari. Kasi alam nila na pag nandun sila kay Lord, si Lord nagpapakain, nabubusog siguro sila and all these things. So parang si Lord show compassion to these people kasi para silang mga tao na wala kang nagmamayari, okay? So this is one of those things. And another one is in Mark 1:41. These are only some of those things na nagpakita sa Lord na compassion. When a leper comes to him, Jesus was indignant. He reached out his hand and touched the man. I am willing, be clean. So ito yung leper na lumapit kay Lord. Ang sabi niya na, Lord, if you are willing, kaya mo akong pagalingin. Sabi ng ating Panginoon, I am willing, be clean. So, yun, because she used compassion to this person at napagalingan niya. Yun ang ating Panginoon. The moment we ask fervent prayer, whatever we ask, makita ni Lord yung design ng puso natin and akaya ni Lord na magawa ng paraan. Amen? Amen. Kasi ang ating Panginoon is that high priest, for we do not have Hebrews 4:15, for we do not have a high priest
who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted every way, just as we are, yet we did not sin. So ito yung nagpapatunay na ating Panginoong Hesus ay isang tao, nakaka-relate siya sa atin mga kapatid. Naintindihan niya yung mga pinagdaanan natin sa buhay kasi nga nandito din siya sa mundo kasama natin ang na-experience niya yung mga na-experience natin. And do you know that? I have this friend, if you are doing something that is not pleasing sa God, na ating Panginoong Isus, minsan nagigilty tayo. And I have this friend, sabi niya one time, because she was doing something na hindi din talaga maganda. And then sometimes she said na, ayun na daw niyang magsimba. Kasi magsisimba pa rin, magkasala rin naman, which is a very wrong one. Kasi lahat tayo pumunta dito, we are not perfect. That's why nga pumunta tayo dito, para we need the mensahe ng ating Panginoon, we need to worship God and everything, we need the Lord. And another thing, ayun na din daw yung mag-pray. Kasi pag mag-pray daw, nakakahiya daw. Kay Lord na, nag-pray ka, tapos nagkakasala ka rin. So, ganun, which is a wrong notion again. Because some of us, tinitreat nila si Lord someone na nasa taas, who is someone who is on the pedestal, diba? If you are watching mga K-drama, mapansin mo niya, Majesty, sorry. Ikaw, K-drama ba? Yung mga K-drama, mapapansin mo yung mga king, hindi ka usually makaka-approach sa kanila ng madalian because you have to show respect. Same goes with ating Panginoong, ating Diyos. Yun ang iniisip nila. Hindi ka pwede makaka-approach kasi nga holy siya, nasa pedestal siya. But they fail to realize na, totoo nga, nasa taas ang ating Panginoon, hindi siya. But they fail to realize that God loves us so much. Hindi tayo makalapit sa Kanya, kaya siya mismo ang bumaba sa atin para ma-level tayo. Okay? So, di ba may kanta nga dyan na yung Forever Grateful, ito nagpapakita na ang ating Panginoon, hindi tayo makalapit siya na ang bumaba dito sa loob. Kanta siya, pero hindi ko siya kantahin kasi baka maka-copyright tayo. Diba yung song na you did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with friendly humanity. Alam niyo yun, katayin yan, mag-forever grateful, diba? Hindi tayo makalapit sa Kanya, pero bumaba siya, siya mismo ang lumapit sa atin. Amen? The sympathy of Christ which we see in this scene is not superficial. It is a deep, genuine, and motivated by love. So no other reason, according to John Stott, that's because He loves us so much. Lumapit siya, nakarelate siya sa atin. Itong ginawa niya, naapektuhan siya. Not other reason because He loves us so much. That's the power of God's love. And ating Panginoon, hindi lang siya about naapektuhan siya. Hindi lang siya about feelings. But He can also do something for us. He prompts us to respond to our emotions. So He also responds to our emotions. So the moment na nakita ng ating Panginoong Hesus si Mary na umiiyak, tapos ito na nilapitan niya, and then He asked, "Where have you laid him?" He asked. "Come and see, Lord." Itong part na ito, magbabasa ka, the question may seem very simple, very easy, very all. But this is actually shows us na ang ating Panginoon may pakialam siya sa buhay natin. He is so interested sa kung ano yung cause why we are crying, why we are suffering. This serves as an invitation sa atin na He is welcome. We can be honest with Him. This shows na ganun si Lord. May care siya sa atin mga kapatid. Gusto niyang malaman, why are you crying? So just as Jesus asked Mary, where have you laid him? Jesus also today, if you are suffering, if you have problem, may bigat kang nararamdaman, Jesus is also asking you today, where have you laid your pain? Where have you laid your troubles? Gusto ni Lord that you want to be honest with Him. Alam nito, kasi sometimes pag we are in pain, sometimes now we feel so unwanted,
walang nagkikare sa akin, we are unwanted, unrecognized. Na-feel ko din ba, nagpapadala ka ng pera, wala man lang thank you, tapos kung hindi man lang silang pakialam kung ano yung kalagayan mo rito. So parang, may pakialam pa kaya sila sa atin. And then you are here, Jesus, again today telling you na si Lord may pakialam. Interesado siya sa buhay mo, mga kapatid. Hindi kanya hahayaan lang na if you are troubled, nandun lang siya, audiences yan, hayaan ka, uy, anong gawin mo para makaya mo yung suffering? Si Lord mismo ang lumapit sa'yo. Step into your suffering at kasama mo siya sa paano mo ma-overcome yung mga suffering mo. And then, the moment you are honest with the Lord, ano yung response ni God? Jesus wept. This is considered the shortest verse in the Bible. But even sa pinaka-short siya sa Bible, but this is the verse in which the depth of Christ's humanity is nagpapakita. Dito natin makikita umiiyak, nasasaktan ng ating Panginoong Hesus, gaya natin mga kapatid. And therefore, we can have that assurance na naiintindihan tayo ni Lord. Kasi nararanasan din niya yung nararanasan natin. And because of that, free tayo ng puso natin na sa Kanya, mag-share about sa ating situation. Sometimes, di ba, pag kahit masasaktan ka, there are times na kahit wala mo ikatulong yung mga friend mo, but knowing na someone nandyan lagi sa'yo na nakikinig lang. And do you know that this one actually, parang nagigilty naman ako because of my personality. I really don't talk that much because I cannot, medyo mahiya ba? Tapos, kasi nga, di ba, ako madali akong maepektuhan. But I don't initiate about asking, ano nangyari sa'yo? Ano ba? Ganon siya. So parang di ba sabi nga natin kanina, si Lord dumating dito para ipakita niya sa atin paano tayo iti-treat yung ibang tao. And this God shows us na pag may meron palang nasasaktan ng mga tao, we also have to initiate na ipakita natin yung care natin. Hindi ako masyado nag-ask about, kasi parang I feel like it's too personal, so i-wait ko lang siya na limit ko ng person na mag-share sa akin, which is actually, kasi may ibang tao na pag nakita niya sa'yo na interesado ka, maka-discern ka naman siguro, baka chismis lang tungan, hindi naman, di ba? Pero pag makita mo na parang gumaan yung puso mo, nalaman mo, may nashiran ka sa problema mo, may napagsabihan ka. So si Lord, handa siyang makinig sa iyo mga kapatid. Kahit magdamag kayo, magsabi sa Kanya, God is always there for you. Amen? When Christ weeps with us, He elevates our pain, affirming that our tears are not meaningless and that He is present in our suffering, according to C.S. Lewis. So kung ikaw nagsasabi sa Panginoong Hesus yung kabigatan na naramdaman mo, actually tinataas na yung problema. Binibigyan ni Lord yan ng pansin, mga kapatid. Lagi niya yan nasa isip na itong anak ko may problema, magawa niya ng paraan. Sasamahan ka sa suffering na that one. Because your tears, nakikita ni Lord. The moment you are mourning, the God draw close to you. That's why we can open up to Him. And in Psalm, sabi doon, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. So mag-isip ka, bakit ang ating Panginoon close to the brokenhearted? Because alam ni Lord, those brokenhearted people, yun ang mas nangangailangan sa Kanyang tulong. They are close to them. Same with your family. Di ba? Pag ang family mo, may kapatid ka, may diferensya, may problema or something, makikita mo yung parents mo, you pay attention talaga sa ganun. Kasi sila yung nanilid ng attention. So if you are broken-hearted, if you are in trouble, if you are suffering, alam ng ating Panginoong Hesus na mas kailangan mo siya during the time. And if you have noticed, He able also to save us those who crush in spirit. Bakit magawa niya masave? Because ang ating Panginoong Hesus, hindi lang siya tao, kundi siya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. He controls everything. So whatever situation na you are in, mga kapatid, He is, number 3, able to remedy your situation. He remedies
the situation. Mabibigyan niya ng lunas lahat ng mga pinagdaanan, lahat ng mga nararamdaman, lahat ng mga suffering, problema na nangyari sa iyong buhay, mga kapatid. So after Jesus, di ba, pumunta na sila doon in front of the tomb. Sabi din ni Lord, Lord prayed first and then he had said this. Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. The dead man came up. So dito lumapit si Lord. Sinisigaw niya, inutusan niya si Lord, ay si Lazarus na sa loob ng tomb to come out. At tumawa si Lazarus na buhay. Mga kapatid, this time here around, Jesus is not only a compassionate human. Now He is giving authority, commanding Lazarus to come out because Jesus now is God in flesh. Siya yung Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya yung Diyos na nagmamayari. He is the owner of the creation. And He has the power to give life. Amen? Amen. So sabi nga sa Colossians, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, all things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Sa simula pa lang, nandun ang ating Panginoon. All things was created because of Him and for Him. And nasusustain niya ito because of His power. He has the power to hold everything. The power, everything together. He has the power to hold the power to give life. Siya yung may power na nagbibigay buhay. Sabi nga sa John 28, Jesus declares, I give them eternal life. No one can snatch them out of my hand. Si Lord yung nagbibigay buhay, mga kapatid. If you come to realize, wonder ka talaga. Kasi nga, sabi nga, di ba, Lazarus was already inside the tomb for 4 days. Nung lumapit nga si Lazarus, medically, scientifically speaking, ang katawan ng tao, hour after siya mamatay, nag-start na yan mag-decompose. Yes. Mag-decompose na yan siya kasi because of the fluid sa body natin na hindi na nagpa-function. So mag-decompose siya hour. So if you have to try to think about it, si Lazarus was already inside the tomb for 4 days. The body of Lazarus was already rotten. It's already in decomposed state, mga kapatid. You have to try to think about it. Pero ang ating Panginoon is the moment He called Lazarus, Lazarus came up. Nagkaroon siya ng buhay. Same go sa buhay natin, mga kapatid. There are times na we are in that dead situations. It can be financial, it can be relationship, o ano pa yung bigat na nararamdaman natin, na akala natin wala ng pag-asa. Akala natin we are in that decomposed state na. Pero the moment we have the Lord Jesus Christ, the moment God do something for us, mabibigyan niya ng buhay. He is able to renew us. He is able to revive us. Ganun ang power na meron ng ating Panginoon na sinasamba. Another one, He also holds the power over death. Revelation 1:18, Jesus proclaims, I am the living one. I was dead and now look, I am alive forever and ever. He has the power over death. Ang death walang hawak sa kanya, mga kapatid. Kaya the moment na tinawag niya si Lazarus, kahit decompose pa yung body ni Lazarus, rotten pa niya, hindi nagstay si Lazarus. Because God is able to give life. So the death of Lazarus, hindi yun nakapigil sa power ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, if you are experiencing sa mga trouble, or may mga, usually pa naman sa atin, yung mga may nakaraan tayong hindi maganda, parang yun ang nag-hold stock sa atin para maniwala sa ating Panginoong Hesus, di ba? Yun ang nag-hold stock because of the testimony na hindi pa mo kayang i-overcome. Huwag mong hayaan, this already, that death, consider as death situation during that time, wala na yung hawak sa iyo, mga kapatid. Because God has given you a new life already.
So in this story, do you know what's interesting? In this story sa kay Lazarus, paano na-ignite yung power ng ating Panginoon Jesus para buhayin si Lazarus? If you read this story, no, there is no directly request. Directly, it can be the sisters or the people there, wala talaga, they did not ask directly to our God na buhayin nila si Lazarus. Pero ang question, bakit binuhay ng ating Panginoon Jesus? What is the key? The key because they are in close relationship with Lazarus. So the key is we have to have that intimate relationship with the Lord. Why? Because yan yung source sa lahat ng bagay. Kaya minsan mapapansin mo na kahit there are things na hindi mo inaas, binibigay sa atin ng Panginoon Jesus. Because you are still connected with Him. Sabi nga sa tiyan, di ba? I am the vine and you are the branch. You stay in me, I will stay in you. Because apart from me, you are nothing. Wala tayo kasi, di ba, isipin mo na lang yung puno. Di ba, yung puno, nag-deliver yan ng mga nutrients sa lahat, sa branches, stem, and all. The moment may sanga yan na nabali, yung sanga, hindi na connected. So, hindi na makaflow yung nutrients sa kanya. So, the moment also, same goes with our God. Si God din yung source ng lahat. The moment humiwalay sa kanya, yung blessing, hindi mo na mapunta sa'yo. Kasi nga, lumayo ka na sa Kanya. Kaya mga kapatid, we have to stay connected with the Lord. We have to have that intimate relationship with our God. We have to stay in Him so He will remain on us. Okay? Amen? And, you know, Christ's divinity is the foundation of our confidence. That He can rectify all that is wrong in our lives. Because He is God, His power is absolute, and His willingness to act is certain. So ito nagbibigay sa confidence natin, mga kapatid, na walang situation na hindi kaya gawa ng paraan ng ating Panginoong Jesus. Kasi His power is absolute. Nandun na yung sa Kanya. He controls everything, and whatever the situation na ating maranasan sa buhay, it can be financial, relationship, kung ano pa yung mga kabigatan sa puso, God is able to remedy because He has the power to do so. Amen? So I have this part, in the last part of the story, mapapansin mo yung the moment na when Jesus, nandun na siya in front of the king. The tomb ni Lazarus. When Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. If you have to train actually this one, this is where the time when Jesus revealing Himself sa iyo, mga kapatid. Because before, when we are unbeliever, we are still in worldly, we are like inside a tomb. We are in bondage. Mabuhay tayo sa kasalanan. And here is Jesus revealing Himself to you. So mayroon na ngayon itong mga tao sa story ng buhay mo. If you are new today, God is giving you, offering you a new life. Ito yung tulad na nag-i-evangelize ka. Diba? Last time, nabuhay ka pa ng worldly things, may lumapit sa'yo, nag-i-evangelize and offering you the Lord Jesus Christ na pag naniniwala ka sa ating Panginoong Jesus, may buhay ka na walang hanggan. Right? So this is where Jesus revealing you sa mga bago ngayon, if you are here today, here is again Jesus standing in front of you, offering you a new life. Na, are you going to receive this new life na in-offer ko sa iyo and makasama ka sa pagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. And then, just like Lazarus, you have to make a choice. The moment you make a choice, you can have eternal life. Right. The dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and a cloth around his face. So, kung tinatanggap mo ating Panginoon, at that moment, mga kapatid, you will have eternal life. But eternal life only happens after physical death. Hindi ka pa totally change yourself. Kasi, di ba, kasi pag magbabasa tayo ng Biblia, kunting part niyan, may meaning yan. If you have to try, bakit kaya lumabas si Lazarus na kamami pa? Magawa naman yun ni Jesus, di ba? Magawa naman yun ni Jesus tanggalin yung mami. Pero bakit nakamami pa siya?
Kasi the moment you receive the Lord Jesus Christ, may eternal life na, but our self here on earth is not yet totally changed. Yes. We are still covered and wrapped with all these things. Kaya pag mga baby Christian pa kayo, mayroon pa yung you are still struggling. Kasi iba yung nakasanayan mo when you are already received the Lord Jesus Christ. Diba? Ang sabi doon, hindi ka na magbabar, hindi pa naman pwede magbabar. So, nasanay ka ng umiinom-inom, tapos pag nanoon, hindi na pala pwede. So, nag-struggle ka ganon. So, you are still wrapping yourself. So, hindi pa na-reveal. Now, ang tanong, sino ang mag-a-unwrap sa'yo? This one. So, anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Ang ating Panginoon, gumamit pala siya ng tao. Siya mismo, yung mga tao mismo ang nag-help you to unwrap yourself para ma-reveal your new life in Christ. Dito na pumapasok mga kapatid, yung mga fellowship, pastors, mga leader niyo. And what we have now is mentorship. Ito yung mga tao ngayon na tumutulong pala sa'yo, mag-a-unwrap yung old self mo, mga kapatid. So yung mentor mo magsasabi na, before, lagi kang nagsasabi ng the way you reacting sa mga bad words and all. So hindi pala, sabi ng mentor na, hindi na napiplease si Lord, na ganun siya. Baguhin mo na yung siya. So baguhin mo na siya. So na-unwrap na yung flow. Another thing again, yung mga old self mo. Diba, hilig ka maggalagala, hindi ka man lang magpunta ng church and all these things. Alam mo na wala kang mapapala-asaran kasi si Lord lang ang may source ng lahat. Ngayon, nagsisimba ka na. So again, dandahan ulit na unwrap. So that is the story. Si Lord, tayo yung partner ni Christ at tama na partner ng ating Panginoong Jesus here, His ministry here on earth. So therefore, mga kapatid, kaya pag mami-mentor ka, huwag kang masasaktan agad. You are the one na ginamit ni Lord para mag-unwrap sa'yo. Pag hindi wala sila, di nakamami ka pa rin. Gusto mo yun? And then, you know what? One of the ways na ating Panginoong Jesus na He shows that He loves us so much is the people He surrounded us with. Okay? It can be yung mga tao na nagdudulot. Kasi sabi nila na nasasaktan sila sa mga kaibigan nila with all these things. Whatever that experience, mga kapatid, kasi pag nahinom tayong Panginoong Jesus, we always see the good things even in the bad situation. Masasaliminan mo pa rin niya, ito pala yung nangyari, so natuto ka. Kahit bad yung ginawa niya sa'yo, pero natuto ka doon. You can have the discernment, wisdom already na hindi pala dapat yung gano'n. Aware ka. So mga kapatid pa, if we are in Christ, we are just too grateful in everything. Mapapansin mo, pag tunay kang Kristiyano, you have that kind of peace. Amen? Amen. So whatever your situation, Jesus is the remedy. Siya ang may kasagutan sa lahat ng bagay. Jesus shows us His full humanity by weeping with us, feeling what we feel. More than that, as God, He holds all authority to change our circumstances. The one who weeps with us is also the one who commands life and healing. So mga kapatid, you have to hold on to this truth. The compassionate God who weeps with you, and the mighty God who commands life itself is living. Whatever your situation, He is able to remedy. What are you going to do? You have to trust His voice. Believe in His power, and that you will experience the miracle of new life. Amen? Let us stand. Let's see the power of it. Everything here because of the love of our God. It happens because God loves us so much. Let us bow down our head and let us pray. Hallelujah, Lord. Thank you so much again sa oras na binigay mo sa amin. Salamat sa mensahe, Lord. Thank you so much, oh God, for revealing yourself sa aming buhay, Lord. That you are not just a compassionate human, oh God, pero ikaw yung Diyos na, Lord, na who holds the keys for life
life and death, oh God. And also, Lord, thank you so much, oh God, for the story of Lazarus, Lord, for reminding us, oh God, that there is no situation beyond your control. Lord, bless these people na sa iyong harapan, oh God. Mga kapatid, if you are here today and it's your first time, it's your second time, or whatever it is, usap si Lord sa iyo sa harap today that He's here offering Himself a new life for you. If you are here today at pagtuloy yung ugnayan mo sa Kanya, wala ka man lang ugnayan sa ating Panginoong Jesus, I ask you to just raise your hand if you are willing to receive that new life na in-offer na ating Panginoong Jesus. You can just raise your hand to the Lord. And if you are also here today and napipil mo na putol pala yung ugnayan mo sa Kanya, kaya pala yung mga blessings sometimes nahirapan ka because you are that branch pala na nawalay sa vine. If you decided today na magbalik loob sa ating Panginoon, so you can raise your hand as well. And also if you are whatever sufferings, mga mabigat na ramdaman today, you feel like you are in that dead situation, you are in that inside the tomb, na you are in bondage, na hindi ka man lang makagalaw, hindi ka man lang makagawa ng, you are nabibigatan, hindi mo alam kung yung gagawin. If you are here today, you can raise your hand to the Lord as well, and we are going to pray to our God. Lord, hallelujah, Lord, I pray, oh God, for these people, Lord God, kung sino man sila, kung alam mo, Lord, kung ano yung naramdaman ng kanilang mga puso, Lord, tulungan mo sila, Lord God, tulungan mo sila that they will trust in you, Lord God. Kung meron dito, Lord God, if they have come in their heart, oh God, willing to magbalik loob sa iyo, Lord God. Lord, I pray, oh God, that you continue to bless them, oh Lord. Gawan mo ng paraan, oh God. Use people, oh God, para maintindihan nila, Lord, yung life na ino-offer mo sa kanila, oh God. Mga kapatid, if you are today, if you are your first time, you can repeat this prayer. Lord, salamat sa mensahe na aking narinig. Tunay nga, Lord, na ikaw yung anak ng Diyos. Lord, today, I recognize na isa ako makasalanan. Lord, humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan, sa aking mga paglimot, sa aking mga pasaway na mga ginagawa. Lord, patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan. Thank you so much, oh God, for dying on the cross for my sins and rising up again to offer me a new life. Lord, come into my life. Be my strength, oh God, and most especially the time in nanghihina na ako sa mga problema, sa kung ano mga nangyari sa aking buhay, Lord. Help my faith in you, oh God, and help me to believe in you, Lord, na may magagawa ka, Lord. And thank you for the new life now and forever. To everyone also, oh God, alam mo kung ano yung mga pinagdaanan nila sa araw na ito. Kung sino man dito, Lord God, nagsasuffer, who is in grief, oh, may mga problema, Lord, I pray comfort, oh God, and comfort them in their love. Embrace them, Lord, yakapin mo sila, Lord. And also, Lord, I pray, oh God, na whatever they need, oh God, provide them, oh Lord. You are our great provider, Lord Jesus. It can be physically, it can be mentally, it can be spiritually, oh Lord. And Lord, I pray also, God, kung ano man yung mga naramdaman na aking mga kapatid, kung ano man yung sakit na kanilang naramdaman, whatever illnesses, oh God, I pray healing in the name of Jesus. Lord, you are our healer, oh God. Wala kaming magagawa kung wala ka. Lord, help us with our faith, oh God. That just like as Lazarus, oh God, na you offer a new life, we also believe, oh God, ino-offer mo din sa amin yung new life. Thank you so much, oh Lord, na gimamit ka ng tao para mag-reveal ng self for us, to reveal your soul to us, oh God. And also, Lord, thank you so much, oh God, for everything na nangyari sa araw na ito. May those message na aming narinig, Lord, we hold on to you, oh God. Alam namin, oh God, na naintindihan mo kami, nakaka-relate ka sa amin. Yung mga sufferings, oh God, alam namin naintindihan at kasama ka namin, oh God. At alam namin, Lord, ikaw yung Diyos na may kapangyarihan sa lahat at may magagawa ka sa aming sitwasyon. Lord, we trust in your sovereignty that you control everything and that you love us so much, oh God. Lord,
Give us the assurance and hope, O God, that sa iyo, Lord God, there is renewal. Na sa iyo, O God, there is revival. Na sa iyo, Lord